Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, hinaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod. Gaspar Latam na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay October 23, 2023. So nagsimula po yung campaign period is October 19. So pang-apat na araw ngayon, 19, 22, panlima, ano? So halos nangangalahati na po yung pangangampanya ng ating mga barangay official, barangay candidates, ano? Opo, so so doon po sa ating mga kaibigan, pagpasensyahan nyo na po at tila nalit po tayo ng kaunti. At ito pong ating headset ay tila may kaunting grounded, ano? Grounded. So doon po sa ating mga kaibigan na matagal tayong hindi napakinggan, ay pagpasensyahan nyo na po dahil tayo ay naging abala, no? So marami po tayong mga activities na extra curriculum na hindi maintindihan. Kaya po hindi na po tayo nakapag-program na ilang araw. Pero sa kasalukuyan, kaya po tayo na-late. Dahil marami po tayong narebisa yung pong ating mga activities noong pong mga nakarang araw. At tayo naman po ay tiningnan po natin yung ating mga kodigo. At doon po sa usapin ng barangay election, sa atin naman pong araw-araw na pag-iikot, paggagala, pag-monitor, nabanggit po natin, actually, na-post na po natin ito kanina, yung pong tungkol po dito sa barangay Munwok, na kung saan ay tila nagiging mainit po ang labanan po dyan sa usapin ng barangay election. Dahil yung pong mga kandidato ay tila hindi po sila aware o hindi po sila natatakot doon po sa mga ipinagbabawal ng COMELEC, ano? Lilinawin po natin na ang pangangampanya ay nagsimula po noong October 19 at magtatapos po ito sa October 29, ano? October 28. So, batay po doon sa ating pag-iikot, diyan po sa lugar ng Munwok, ang ating pong nakita, napakarami pong tarpaulin. Talagang as in napakarami. Pangalawa pong naobserbahan po natin, yung pong mga tarpaulin po nila ay nakalagay
nakasabit doon po sa mga ipinagbabawal naman po ng ating Commission on Election or COMELEC. Dahil una, ang atin naman pong COMELEC ay may designated area naman yan na dapat po nila ilagay yung pong mga tarpaulin o yung kanilang mga poster. Pero unfortunately, diyan po sa Barangay Munok ay tila hindi po ito nasusunod at hindi po pinapansin nung ilang kandidato. Opo. At ating nga pong nabalitaan na di umano dahil sa paglabag ng isang kandidato ay tila ito po ay sa kasalukuyan ay nasa status ko, sabihin po natin na nasa disqualified. Pero hindi pa naman po ito final at aabangan po natin ang mga susunod na kabanata tungkol po sa kanyang status o tungkol po sa kanyang sitwasyon dahil nga po siya ay sa kasalukuyan ay may kaso diyan po sa COMELEC. Pero bago po tayo magpatuloy, regards po muna natin na natin mga kababayan dito po sa Metro Manila, dito po sa lungsod ng Parañaque, dito po sa ating mga karatig lalawigan, katulad po ng Cavite, Batangas, Quezon, Rizal, yan po sa lugar ng Bulacan, Pampanga, at yung pong ating kaibigan natin na si Wilber Passion, nasa kasalukuyan po ay tumatakbo bilang kapitan diyan po sa isang barangay sa Pampanga. At siyempre regards din po natin ang ating po mga kaibigan diyan po sa lugar ng Pangasinan. At maging dito po sa lalawigan ng Baguio ang presidente ng Philippine Online Broadcaster Association na ito pong si Mr. Errol Consulta Dacami, regards po natin. At siyempre, bago po tayo magpatuloy, regards din po natin ang ating po mga kababayan diyan po sa lugar ng Bicol Region, lalong-lalo na po diyan sa lugar ng Partido area, mula po diyan sa lugar ng Naga, Pili, Ocampo, diyan po sa lugar ng Tigaon, Goa, San Jose, Lagunoy, diyan po sa Presentasyon, maging diyan po sa lugar ng Karamuan, mga manoy, mga manay, magandang gabi po sa Indogabos. At siyempre, dyan po sa ating barangay, dyan po sa lugar ng San Miguel, Tigaon, Camarines Sur, yung po mga tumatakbo po dyan na barangay official, barangay Kagawad, iski Kagawad, maging iski chairman, at sa usapin ng punong barangay, sana good luck po sa inyo at inaasahan po natin na magiging maayos po ang takbo ng politika diyan po sa lugar ng Camarines Sur. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap na pong alas 8:54 at magbibigay po muna tayo ng isang patalastas. Chairman? Senro. Patalastas muna. So yung pong ating audio, tila nagkakaroon po ng konting problema, no? Ayan.
already more than 2 tons na basura. Okay? 2 tons na basura, hindi po nakuha. Mamaya-maya, yung mga medyo bata-bata pa, kagaya namin, baka pwede tayo mag-second round. Di ba? Yung mga ukada, mamaya, mga by 3 Ayan. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 9 ng gabi. Opo, so yung pong mga nasa online, regards ko po kayo ha, at maya-maya lang po babatiin ko po kayo. At doon po sa ating mga kababayan, lilinawin po natin na ngayon po ay election period, At nasusubaybayan po natin ito pong kasalukuyang Comelec commissioner naman na ito pong si Attorney Garcia ay marami pong nakasuhan, marami pong nasuspindi at napakarami pong ipinagbabawal na nasa Comelec naman po talaga yan. Nasa Comelec election code naman po yan na dapat po nating na pahalagahan. Ngayon, galing po ako kanina diyan po sa lugar ng Munwok. Nakita po natin
kung gaano po kagarapal o sabihin po natin kung gaano katalamak yung pong mga nagkalat na tarpaulin yan po sa lugar ng Barangay Munwok. Opo, para maipakita po natin yan po sa ating mga nanonood, ilalabas po natin yung video na kinuha natin habang tayo pa ay tumatakbo. Pakilabas niya Mr. Operator yung ating video. Ito po ay sa Barangay Munwok. Unahin mo muna yung isa. Ako na ba po yung setting yan ha? Ano ko na yan eh? Yung stabilizer? Ako na ba po yung setting yan ha? Ano ko na yan eh? Yung stabilizer? Ayan. Opo. So, makikita po natin sa video, kanina lang po yan na kinuha namin kanina mga around alas 8, mga 8:30. Kung makikita po ninyo,
may mga kandidato pa rin po na nakasabit pa rin po ang kanilang mga tarpaulin sa poste. Maliban pa po doon, sa poste po yan ng kuryente ha. Maliban pa po doon, makita nyo po napakaraming tarpaulin na nakasabit kung saan-saan lamang. So, malinaw, sa video na ating ipinakita, ay may kandidato na lumalabag po doon sa ipinagbabawal ng COMELEC. Opo, yun po ay sasapin pa lamang po yan noong tarpaulin, di ba? Pero bawal na nga po yun. Pangalawa, nakikita po natin, bagamat ito po ay hindi bawal kapag nagpaalam ka, ito pong mga miyembro ng TUDA, nakikita po natin na lahat pong tarpaulin, lahat pong tricycle, ang kanila pong harap at saka po yung likod, isa lamang pong pangalan ng kandidato o grupo ng kandidato ang nakakabit o nakasabit doon po sa kanilang tricycle. Opo, so isa na lang po ang nakasabit na tarpaulin doon po sa mga tricycle. Isa na lang pong grupo at isa ng kulay at isa na rin po ang mga mukha. Opo, so ang tanong doon, nasaan yung ibang kandidato? Oy, pakinaan mo. May naririnig ako eh. Ang tanong doon, nasaan po yung ibang kandidato? Bakit wala po silang tarpaulin doon sa mga tricycle? Opo, bakit yung pong ibang kandidato ay wala na pong nakasabit na tarpaulin doon po sa isang sa TUDA o doon po sa mga tricycle na bumabiyahe diyan po sa lugar ng Barangay Munwok. Una ko pong katanungan niya na bakit isang grupo na lamang ng politiko o isang mukha na lamang, isang kulay na lamang ang nakasabit doon sa mga tricycle na bumabiyahe diyan po sa Barangay Munwok. Iyon po ang una ko pong tanong. Bakit yung pong ibang kandidato ay wala na pong nakasabit doon po sa tricycle? Opo, so bukas, babalik po tayo doon para alamin natin kung bakit ganun ang nangyari. So, ayaw ko naman pong patulan, bagamat marami po nagsasabi na lahat pong tarpaulin na nakasabit doon po sa bawat unit o bawat tricycle ay mayroon di umanong ibinibigay bago po maisabit ang mga tarpaulin doon po sa tricycle. Iyon po ang sabi ng ating impormante. So kung ganun po ang nangyayari, ibig sabihin din po may lumalabag din. Opo, una, tila malalaki po yung sukat na ipinagbabawal din. So, iyon po ay may tuturing natin na violation na naman po ng politiko, di ba? So, ang tanong, ano ba ang dapat gawin sa mga lumalabag na ito? At ano naman ang dapat gawin doon sa mga sumusunod sa tinatadha ng COMELEC? Opo, kasi kung ang labanan, apat ang grupo dyan na tumatakbo, may independyente pa. Yung tatlo o tatlo ay sumusunod, paano po yung isa na hindi sumusunod? So, ang mangyayari po dyan, lamang po siya doon sa presentasyon, lamang po sila doon sa paningin ng mga tao, sa tingin ng mga botante, samantalang siya nga po ay lumalabag. Opo, ngayon, yung pong mga taga-Barangay Munwok,
kung inyo pong mararapatin, dapat kayo po ang botante ng Barangay Monwok at alam nyo po na lumalabag po yung kandidato, dapat kayo na mismo ang sumita sa mga kandidato na yan dahil sa hindi po sila marunong sumunod sa tinatadhanang COMELEC. Paano na lang po kung sila ay manalo bilang barangay kagawad, bilang iski chairman, iski kagawad, o kaya bilang punong barangay, paano na po kapag sila ay nakaupo? So gusto po natin ipaalam na ang mga kandidato ay may limitasyon sa kanilang paggastos. May limitasyon po yan. Ngayon, kung makikita po natin ang tarpaulin, diyan po sa Barangay Monwok, sa tarpaulin pa lang, malamang boundary na po yung politiko sa ginastos niya doon po sa tarpaulin pa lamang. Iyon po ay nasa tarpaulin pa lamang. Paano na po yung kanilang pagkakaukos? Paano po yung ginastos nila sa mga damit, sa mga uniform nila? Paano po yung ginastos nila doon sa mga gasolina? Dahil napakarami pong sasakyan ang kanilang ginagamit. Pagkatapos mayroon pa pong nagro-robbing na yung pong isang sasakyan na lahat na lang po mukha nila nandoon, yung pong inaarkila. So paano pa po yung usapin sa expenses nila kung ito po ay sobra-sobra? Pagkatapos ng eleksyon, pag-file nila, baka 10,000 lang ang kanilang ginastos. Opo. So napakarami pong ginagastos ang isang politiko diyan po sa Barangay Monwok. Opo. Dahil sa pagkakalam natin, malayo pa po ang eleksyon. Noong unang arangkada, siya na rin po ang namamayagpag. Siya na rin po yung mga maraming kinakausap na mga leader ng homeowners, leader ng mga non-government organization, force multipliers, mga leader po ng TUDA, matagal na po itong gumagastos. Opo, pero yung gastos niya na yan, na hindi pa naman pasok doon sa campaign period, okay lang po yan dahil sabi nga po nila, hindi pa naman po siya kandidato noong mga panahon na yon, dahil hindi pa naman po siya nag-file ng kanyang certificate of candidacy, okay lang po yun. Opo, kaya yung mga taga-barangay Monwok, alam po nila kung sino talaga ang gumagastos na po ng sobra-sobra diyan po sa barangay. Opo, so alam po nila yan. Ngayon ang tanong doon, kapag malaki na po ang ginagastos nila, ang tanong po doon, kapag siya po ang manalo, paano niya babawiin po yung kanyang ginastos? Opo, kasi ang matino pong public official, yung pong kanyang sweldo niyan, hindi naman po talaga kalakihan. Hindi naman po talaga kalakihan yan. Opo, kaya lang kapag siya po ay gumastos ng gusto, siyempre, babawiin niya po yan sa oras nang siya na po ay nakaupo. Babawiin niya na po yun. So, iyon po ang mangyayari niyan. Ngayon, panawagan po natin sa ating mga kabarangay naman o yung po mga naninirahan dyan sa lugar ng Monwok, kung hindi po mapigilan ang pamimigay po sa inyo, kung hindi po mapigilan ang pagpapapila po sa inyo, wala naman pong masama kung nasa inyo po yan kung tatanggapin nyo po yung binibigay sa inyo. Pero ang importante, dapat yung puso ninyo, yung kalooban po ninyo, dapat yun po ang iboto nyo sa darating na October 30.
kung okay lang po sa inyo. Dahil batid po natin ang pagbibigay ng pera, any kind, any materials, any amount, bawal po yan. Malinaw naman po yan, bawal. Yun po ang sinasabi ng COMELEC. Kung talagang namimigay, lalong-lalo na wala naman pong binibigay dyan na hayagan, ang bigayan po dyan palaging patago, nasa inyo na po yan. Pero sa oras na sila naman po ay mahulihan o matsimpuhan sa kanilang pamimigay, baka naman sila ay makasuhan din po sa COMELEC. Oo, di ba? So yung iba po dyan, malalakas ang loob dahil di umano, kaya po nilang taguan ang batas, kaya po nilang paikutin ang batas, kapag kayo ay nagwagi at kayo po ay nakasuhan, baka hindi po kayo may proklama. Opo, so panawagan po natin, hindi lang po dito sa Barangay Munwok ang may mga nagbabayulit o lumalabag. Siguro ang ginagawa naman ng COMELEC, sana wag niyo pong masamain. Wag niyo pong masamain yung mga kumakandidato, dahil kapag kayo po ay pare-pareho sana sumusunod sa gusto mangyari ng COMELEC, na dapat gumastos lang po kayo na at least tigli 5 piso bawat botante. Kung may 50,000 na botante po yan dyan, times 5 pesos lamang, so hindi po ito kalakihan. Ngayon, kung may 20,000 pong botante sa inyong mga barangay, i-times mo yan sa 5 pesos, hindi rin po sana kalakihan ang inyo pong gagastusin sa pangangampanya. Ngayon, kung may 15,000 kayong botante dyan, ita-times mo yun po yan sa 5 pesos, so hindi rin po sana kalakihan kung tutusin. Diba? So, ang problema lamang, palibasa nga po, marami silang pera, gastos ng gastos, wala na po silang pakialam kung ano po ang sinasabi ng COMELEC at kung magkano lamang ang dapat gastusin ng bawat politiko sa bawat kandidato. Hindi na po nila yung pinapansin. Opo, yun po ang nagiging problema sa mga may gastusin. Diba? Yun po ang nagiging problema dyan eh. So, ngayon, inuulit po natin, yung pong mga nakasabit na tarpaulin na kulay pula, kanina, ay pumunta po tayo doon sa headquarters para matanong, para interviewin yung pong kanilang campaign manager, o kaya yung si kapitan mismo, yung tumatakbong kapitan bilang punong barangay ng Munwok. But unfortunately, hindi po natin nakita at hindi po natin nakausap. At may nakausap po tayo na isang supporter, so isang tao nila. At ang sabi nga po ay susubukan niyang kausapin si yung pong tumatakbong kapitan para malaman po natin ang kanyang stand tungkol po doon sa mga nakuha po natin na video na ang kanya po mga poster ay mga nakasabit doon po sa mga pinagbabawal, lalong-lalo na po doon sa mga poste ng kuryente. Opo, so ayan na, inuulit po natin, yung pong kandidato dyan po sa Barangay Munwok,
na sobra-sobra po ang kainyong tarpaulin at sobra-sobra din po kahit saan nandoon nakalagay, ay tinatawagan po natin ng pansin na kung hindi pa ito po ay nakikita ng COMELEC, hindi pa po ito nakikita ng ating mga kapulisan, hindi pa po nakikita ng Task Force Operation Backlash, tinatawagan po natin na sana hanggat maaari tanggalin nyo na po. Bagamat ang inyo pong lingkod ay may mga video na po, may picture na po tungkol dyan, nasa inyo pong pagkakataon na sana tanggalin nyo kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, wag nyo. Opo, ganun din po yung pong sinasabi na pila-pila, na pila-pila po yung bigayan na nagaganap. Sana may panahon pa po kayo. Kung sakaling gusto nyo pong ihinto, ihinto nyo. Kung ayaw nyo ihinto, nasa inyo rin po yan. Dahil baka matsimpuhan kayo, baka masayang po ang gastos ninyo at madisqualified po kayo bilang barangay kagawad o kaya bilang punong barangay dyan po sa lugar ng Munwok. Ayan, okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:23 ng gabi. Dito lamang po yan sa impila ng Paranaque Net Radio Worldwide. Siyempre, dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Okay, so ganun din po, tinatawagan po natin yung mga kandidato, no? Yung po mga kandidato na sumusunod po sa COMELEC. Opo, yung po mga lumalabag sa COMELEC, sa Commission on Election, yung po nga mga ipinagbabawal, dapat kayo na po mismo ang magsumbong sa COMELEC. Isumbong nyo na po at sa mga pulis para magimper ang laban. Opo, kasi kapag kayo pong kandidato na sumusunod po sa ipinagbabawal ng COMELEC, pagkatapos yung kalaban ninyo ay hindi sumusunod, malamang kayo po ay matatalo dahil po dyan sa usapin ng paglabag ng inyong mga kalaban. Opo, so yun po ay isang paalala lamang na dapat sana kayo na po mismo, isumbong nyo na po yan sa COMELEC at ganun din po sa ating mga kapulisan para ma-actionan, ano? Okay, so Mr. Tirma, patastas tayo. Ang oras po natin ay ganap na pong alas 9:24 ng gabi. Already more than 2 tons na basura. Okay? 2 tons na basura, hindi po nakuha. Mamaya-maya, yung mga medyo bata-bata pa, kagaya namin, baka pwede tayo mag-second round. Di ba? Yung mga ukada, mamaya, mga by 3
Doon sa, ayan. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, muli po tayong babalik ang ating hinahanap po natin yung mga common poster area. Ayan, so ito po babasahin po natin. Ito pong sa lugar ng Moonwalk, Ayan, ito po. Ang sa lugar po ng Moonwalk, District 2, Common Poster Area. Moonwalk, Armstrong Avenue, Gate 1, Pesto, Jordan Street, Room B, Ads Center. Tapos sa vacant lot along Armstrong Avenue. Tapos Pesto near H&E Executive Townhouse. Tapos sa Multinational Avenue, corner Jerusalem Street. Iyon po yung designated common poster area. Ulitin po natin. Armstrong Avenue, Gate 1, Pesto, Jordan Street, Room B, Ads Center. Tapos sa vacant lot along Armstrong Avenue. Pesto, near H&A at Executive Townhouse. Number 3, Multinational Avenue, corner Jerusalem Street. Ayan ito po yung tinatawag na common poster area. Diyan po sa Moonwalk. At hindi po sinabi na kahit saan kayo na lang po magkabit. At lalong-lalo na, hindi po sinabi na kasama po yung poste na pagkakabitan nyo na yung poste ng Meralco kakabitan ninyo. Opo, so malinaw po yan Mayroon po tayong tinatawag na common poster area na binasa ngayon at malinaw na yung pong mga nasa video ay wala po sa common poster area yung iba. At lalong-lalo na po yung mga nasa poste Yun po ang malinaw doon. So malinaw po yung paglabag na po yun. Kaya po tinatawagan natin yung COMELEC at saka po yung ating mga kapulisan o kung sino man po yung pwedeng magtanggal ng mga tarpaulin na nasa hindi po tamang lugar. Sana po kumilos na po kayo. Opo, dahil kapag hindi po kayo kumilos, may 5 araw pa pong pangangampanya. Ang mangyari po niyan, gagayahin po yan ng mga titinong politiko. Gagayahin po yan ng mga matinong politiko dahil yung pong mga nagbabayulit na politiko ay hindi naman po pala kayang kontrolin. Opo, so yung po ang mangyayari niyan, panawagan po natin sa ating mga kapulisan, sa task force bantay eleksyon, Ganon din po yung PPCRB, kasama po yan. Ganon din po, lalong-lalo na po ang pamunuan ng COMELEC na sana po yung po mga hindi po nasa tamang lugar, sana as soon as possible, baklasin nyo na po yan para hindi na po gayahan ng mga matitinong politiko. Ayan, so kanina po pala, Parañaque City COMELEC Executive Officer and Treasurer Department, PNP, PTMO, CSU, DepEd meeting in preparation for this coming barangay election. Kanina po nagkaroon po ng meeting, yung pong pamunuan ng COMELEC, pamunuan po ng Treasurer Department, Philippine National Police, Parañaque Traffic Management Office, at saka po itong Civilian Security Unit. At ganoon din po itong DepEd, Department of Education, ay nagkaroon po ng meeting kanina po dyan po sa lugar ng City Hall, Opo, so nagkaroon na po sila ng briefing tungkol po sa gaganapin barangay election sa October 30. At noong pong Friday, Friday ba yun?
nung dumating po yung mga eleksyon na official ballot, ganun din po yung mga eleksyon materials, kinover po natin ito na kung saan naman, yung pong pamunuan po ng COMELEC, ganun din po noong Treasurer Department sa panguna po ni Professor Anthony Pulmano, ay naging maayos naman po yung delivery ng mga baluta at ganoon din po iba pang mga election na materials para po sa barangay eleksyon. Okay, so bago po tayo magpatuloy, gusto po muna natin i-regards ito pong si Ronel Ayong, nasa kasama po natin, at ganoon din po itong si Pastor Gio Ador at si Noni Martinez, Richard Lagunoy at iba pa pong mga nasa online. Regards po natin kayo, regards po namin kayo, Okay, so tuloy-tuloy na po tayo maghatid ng update na balita galing po dito sa lungsod ng Parañaque. Babasahin po natin, Opo, ang ating pong mga balitang babasahin ay galing po sa lungsod ng Parañaque. Una, so ipinapaalam po sa lahat mula po sa Public Information of the City of Parañaque na ito pong kasalukuyang direktor ng OSPAR 1 na ito pong si OSPAR 1 Hospital Director Doc Jefferson Pagsisihan ay binawian na po ng buhay ngayong araw. Babasahin po natin, The city government of Parañaque is in deep sorrow with the untimely passing of Hospital ng Parañaque 1 Hospital Director Dr. Jefferson Pagsisihan, who passed away on Monday, October 23, 2023. Kanina po itong umaga, We offer our deepest sympathy and condolences to the bereaved family and loved ones of Doc Jeff Pagsisihan. Opo, siya po ay binawian na po ng buhay. Opo, sayang. Opo, dahil napakasipag po nito ni Doc Jeff Pagsisihan, pero sa hindi po inaasahan, siya po ay binawian ng buhay ngayong araw. Heto po, babasahin po natin. Formal na binuksan ng Pambansang Komisyong Pangkalsaysayan ng Pilipinas ang kanilang ika-90 taong anibersaryo na may pamagat na patuloy sa pagtuklas na ginaganap sa NCP Presidential Car Museum, Quezon Memorial Circle, Quezon City ngayong Lunes ng umaga, Oktubre 23, taong kasalukuyan. Ito ay pinangunahan ng tagapangulo ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, Dr. Emmanuel Franco Calayru. Pinasinayahan din ang paghahanda para sa sentenaryo sa taong 2033 na nagkaroon din ng pangkulturang pagtatanghal ang programa ngayong umaga na sumailalim sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasapi ang Parañaque Cultural, Historical and Tourism Promotion and Division ng Local Historical Committees Network ng National Historical Commission of the Philippines. Mainit namang bumabati ang pamalaang lungsod ng Parañaque sa panguna na Parañaque City Mayor Eric Olivares at Parañaque Tourism Office sa pamuno ni City Tourism Division Head Mr. Mel Alipoon at ng maligayang araw ng pagkakatatag ng NHCP. Po ito po Okay, so yun po ay galing po sa tanggapan ng Parañaque Information Office. Heto, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Galing pa rin po sa lungsod ng Parañaque, At kanina po, nagkaroon po ng flag raising ceremony. At tow truck ipinagkaloob sa TPMO. Isinagawa nitong Lunes ang turnover ceremony ng SOSE ng tow truck sa Traffic and Parking Management Office na ginanap sa Parañaque City Hall grounds. Opo, yung tow truck, ito po ay pag-aari na po ito ng City Government of Parañaque.
Ang naturang seremonya ay pinangunahan ni Mayor Eric Olivares kasama si City Administrator Attorney Volter de la Cruz, General Service Office Officer in Charge Ms. Josephine Centena, at ito pong Traffic Management Office Officer in Charge Mr. Rinaldo Morello at CSU Officer in Charge Mr. Joey Rugacion. Ayon sa punong lungsod, ang tow truck na ito ay malaking tulong sa TPMO sa paghatak ng mga sasakyan sa kalsada na naging sanhi ng mabigat na daloy ng trapiko. Dagdag na magamit din ang naturang sasakyan upang tulungan ang mga sasakyan na nasira at na-stranded sa gitna ng kalsada. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ito po ay galing pa rin po sa City Information Office, Parañaque City. Tingnan, pinangunahan ni Mayor Eric Olivares ang pagpresenta ng plaque of recognition sa City Accounting Office sa pamuno ni Ms. Marilio Sita Nael matapos kilalanin ng Association of Government Accountant of the Philippines Incorporated ang Parañaque City bilang Outstanding Accounting Office para sa taong 2022 noong Oktubre 18. Inihayag ng punong lungsod ang kanilang mainit na pagbati sa naturang tanggapan kung saan kanyang pinuri ang mga gawani at si Ms. Tanael sa kanilang husay at galing binigyan din ng pagkilala ni Mayor Eric si Ms. Tanael para sa kanyang epektibong pangasiwa ng naturang tanggapan. Naroon din sa seremonya kaninang umaga sa Parañaque City Hall Grounds sina City Administrator Attorney Volter de la Cruz, City Accounting Officer Ms. Marilio Tanael at mga kawani ng City Accounting Office. Ayan, so okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita, flag ceremony highlights. Sa kabila ng makulimlim na panahon ngayong umaga, matagumpay na dinaos ngayong Lunes ang regular na pagtaas ng watawat sa Parañaque City Hall Grounds na pinangunahan ni Mayor Eric L. Olivares. Sa naturang seremonya ay binanggit ng punong lungsod ang mga natapos ng aktibidad sa nagdaang linggo tulad ng pag-deploy ng mga government vehicle para sa libreng sakay programa kasabay ng isinagawang nationwide strike pagkaloob ng work textbooks, backpacks at ECDD checklist sa umabot po sa 134 na mga kabataang nasa center developments sa 16 na barangay ito pangasiwa ng bagong bubong sa Hawaii Circle Covered Court sa barangay Don Bosco. Dumalo rin at nakisa rin sa Mayor Eric sa ginanap na symposium ng City Veterinary Services Office na naglalayong itaas ang kamalayan sa rabies at sa sinagawang co-op pangkalusugan sa isang medical mission na bahagi ng aktibong pagkikilahok ng pamalaang lungsod sa paggunita ng buwanang kooperatiba. Bukod dito ay dinaos din ang pagbubukas ng diskwento caravan at poster slogan at making contest para sa paggunita ng Consumers Welfare Month 2023. Ang naturang programa ay pinangasiwa ng Consumer Welfare Office sa panguna ni Ms. Milan Alcaraz. Ayan, so yun na po muna ang ating mga balita galing po sa City Information Office of the City of Parañaque. Opo, ngayon po ay October 23, Lunes, at ang oras po natin ay ganap na pong alas 9:43 ng gabi. So talagang doon po sa ating mga kaibigan, yung po mga nasa online opo, regards ko po kayo at batid po natin na kayo naman po ay tuloy-tuloy po nagsusubaybay sa ating programa at regards po natin ito pong tumatakbo rin po bilang barangay kagawad ng Sun Valley na ito pong si Tino Castrense, and of course, ito pong kasama po natin sa Values Formation na ito pong si Joliver Gonzaga. Regards ko po kayo at ganoon din po yung pong ating mga nasa online at yung pong iba pong mga nasa hindi pa po natin nababanggit at regards ko po kayo ngayong gabi. At batid po natin na sana po yung pong mga nasa online pakilike and share po ang ating programa para po doon po sa ating mga kaibigan na sa kasalukuyan ay hindi pa nanonood. At sana paki-like and share na po ninyo. Ayan.
At ito po pala nga si Tino Castrense. Tino, kung sakaling maluwag ka, no? At iimbitahan po namin kayo rito sa ating programa para po maihayag po ninyo ang inyong mga plataforma diyan po sa lugar ng San Valley. Ano, ito pong si Tino Castrense ay kasalukuyan tumatakbo bilang barangay kagawad ng San Valley. So, yung lahat pong kandidato diyan sa San Valley, ano? So, regards ko po kayo at sana tuloy-tuloy lang ang laban. So, mapili ang the best. Sana walang katulad sa inyo. Sana wala pong katulad diyan sa barangay San Valley na tuloy-tuloy ang pamimigay. Dito sa Barangay Munok ay tuloy-tuloy daw po ang pamimigay. So yung pong mga nangangailangan ng pera, mahirap tanggihan kapag namimigay. Kaya ang gawin nyo po, kunin nyo na lang, bahala na po kayo pagdating ng eleksyon. Kung ano po yung nasa konsensya nyo, yun po ang iboto ninyo. Kung nakonsensya kayo sa nagbigay sa inyo, bahala kayo. Pwede ba yan? Pwede ba yan? So paalala po natin uli. So ngayon po ay halos maghapon. Kaninang umaga umulan. Kaya po ang inyong pong lingkod ay na-stack up dyan po sa McDonald. McDonald, dyan po sa lugar ng Munwok. At nakasabay tayo doon sa mga pasaway na kandidato na akala nila hindi sila covered ng COMELEC. At ganun din po, kanina pumunta tayo dyan sa lugar ng Makati, ano? Pumunta po tayo dyan sa lugar ng Makati at may kinausap tayo dyan sa isang bangko na, yung po mga kolektor, ano? Napakahirap kausap po yung mga kolektor, yung mga akala mo sila na yung may-ari ng bangko. Sila naman po ay napag-utusan lang pong maningil. Kaya lang ang problema, una, nandadarag sila. Pangalawa, so lumalaki ang bayaran kapag sila po ang may hawak. Kaya yung pong mga nagpapautang ng mga bangko, sana naman, sa inyo kami umutang. Dapat sa inyo rin kami dapat yung mga tauhan nyo rin na maningil sa amin. Hindi po yung mga third party. Kapag sila po ay naniningal, minsan hindi nakakapagpatulog ng tao. Gusto po akong lilinawin na hindi pa ako nagkautang. Yung kaibigan ko, sinama lang po ako doon dahil na hindi niya daw naunawaan kung anong pinagsasabi ng kolektor. So kanina, nakausap ko po yung kolektor, matindi. Talagang sabi, kapag hindi nyo i-provide ang unit, kakasuhan namin kayong mag-asawa. Kakasuhan daw po yung dalawang mag-asawa. Akala mo siyang pinagkakautangan ng mag-asawa. So ganun po naging talagang may kasamang pandadarag. Pag binili mo yung unit, na bago, 1.3 million, may sarili ka ng unit. Yung 5 taon, pababayaran sa iyo, 1.8 million. Malukot talagang na yun, ganito po yan. Ikikwento ko lang sa inyo. Total, malapit na tayo, magtapos po tayo ng 10:00. Ikikwento ko po sa inyo, yung kaibigan ko, kumuha ng sasakyan. Ang halaga po ng sasakyan, more or less, nasa 1.4 million. So, siyempre po yun ay hulugan within 5 years. Within 5 years. Ngayon, in short, natapos na po yung 5 years. Siya po ay nakapaghulog na kulang-kulang 1M. Malaki, kulang-kulang 1M ang naihulog niya. Ngayon, palibasa po, nagkaroon po siya ng mga lapses, nagkaroon ng mga delay. Anong nangyari? Yung pong babayaran niyang more or less 1.4, nakapagbayad na nga po siya ng 1M, ang natitira pa daw na babayaran niya ay nasa 1.8 million pa. Iyon po ang babayaran at ang mabigat po rito. Alam mo ba kung anong sinasabi nung kausap ko?
dapat daw, bayaran po ng buo yung 1.8 million doon sa unit. Kahit nakapagbayad na po siya ng 1 million. So lahat-lahat magiging 2.8 million na yung halaga ng sasakyan. Opo, dapat daw bayaran ng buo. Samantalang kapag ikaw ay bumili ng sasakyan, ang halaga nasa 1.4 lang. Oo, naloko ako doon, naloko. So, pangalawang option, kung hindi daw po kayang bayaran, yung pong 1.8 million, pangalawang option, dapat sa ayaw at sa gusto, ano na lang daw po, i-turn over na, i-surrender na lang daw po ito yung unit. Opo, kusa na pong i-surrender yung unit. Opo, at yung pong hinulog mo na kulang-kulang 1 million, ano na po yun, TY. Talagang masalimuot ang ganong sitwasyon. Masalimuot kapag gano'n na nangyayari na parang pakiramdam mo, parang niluloko ka nung kausap mo. Opo, kasi yung unit na bago, kapag binili mo, 1.4 million, may bago ka ng unit. Ngayon, yung unit na kinuha mo, umabot na sa yung 5 taon, kapag bayad ka ng 1 milyon, pero ang remaining balance mo sa bangko ay nasa 1.8 million pa. Ayun, hindi ko maisip. Doon po sa atin mga kaibigan sige Kagawad Tino Castrense, text kita kung kailan ka available. I-text mo ako kung kailan ka available, basta sa gabi, gabi-gabi naman po ako magpo-programa. Opo, so doon po sa atin mga kaibigan na nasa online, inuulit ko po, regards ko po kayo. At yung pong kaibigan natin na tumatakbo dyan po sa lugar ng Pampanga, si Wilber Pasyon bilang kapitan, wish ko lang sana swertehin po kayo. At ganun din po yung mga matitinong politiko na tumatakbo ngayon. Katulad po ni Kagawad Tino Castrense, matino po yan, regards ko po kayo. Ganun din po yung tumatakbong barangay captain ng barangay Santo Niño na si Cap Janico, regards ko po kayo. At ganun din po itong tumatakbong barangay captain ng barangay San Isidro na ito pong sobrang sipag, masipag na maaga pa. Ito pong si Noel Haplos. Ganun din po yung pong tumatakbong barangay captain ng barangay Don Bosco na ito pong straight o magaling, matino na serbisyo publiko na ito pong si Mr. Mario Jimenez, regards po natin. At ganun din po yung iba pang kumakandidato na matitino, regards ko po kayo, Opo, pero yung hindi ko po kayo kasama sa nire-regards. Opo, so hindi ko po kayo kasama, lalong-lalo na po yung dyan po sa lugar ng Moonwalk. Yun pong kulay pula, hindi ko po kayo nire-regards, Opo, kasi yung pong paglabag nyo po, lalong-lalo na po dyan sa usapin ng bigayan na di umano tuloy-tuloy. Opo, sana ingat-ingat po kayo kasi baka kayo po ay masuspindi o kaya kayo po ay madisqualified. Sayang din po ng iyong malaking ginastos. Opo, at yung po mga nasa paligid nyo po na pasaway, na tila ayaw po kayong, na tila ayaw po nilang sundin ang pinagbabawal po ng batas, ng COMELEC. Ingat-ingat po, At ganun din po yung pong ating mga kasama sa Parañaque Net Radio Worldwide mula po sa Unit 1 hanggang Unit 12.
And of course, yung pong ating mga kasama sa Values Formation, Spiritual Transformation, kasama po rito ito po si Chief Oliver Gonzaga, sila Chief John Osorio, at ganoon din po sila Chief Freddy Lopez. Regards ko po kayo. At ganoon din po ang ating mga kapulisan dito po sa lungsod ng Parañaque. Nabatid po natin at sila po ay talagang tuloy-tuloy po ang kanilang mandato, lalong-lalo na po sa usapin ng peace and order. Ganon din po doon po sa usapin ng takbo ng eleksyon, na sa kasalukuyan po ay tuloy-tuloy po silang nag-monitor at tuloy po silang nag-duty para po sa kapakanan ng ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Parañaque. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap na pong alas 9:54 ng gabi. Dito lamang po yan sa ating programang Manibela ng Masundago. Siyempre, dito po sa ating himpilang Parañaque Net Radio Worldwide. At ganun din po pala, no, regards din po natin, ito pong kumakandidato rin po bilang kagawad ng Barangay San Antonio, na ito pong si Kagawad Rody Abila. At ganun din po si Kagawad Pat Clapes, diyan po sa lugar ng San Antonio, ano, na kung saan parehas po sila kumakandidato bilang barangay kagawad diyan po sa lugar ng San Antonio. Okay, sana yung po mga masisipag, katulad po ni Rody Abila, katulad po nitong si Pat Clapes na talagang hindi pa man nakaupo, pero tuloy-tuloy na po ang kanilang pagsiservisyo, no? Opo, sana kayo po ay swertehin sa darating na eleksyon. At ganoon din po itong si Ginny Apsay Gulamko, na tumatakbo rin po bilang kagawad yan po sa San Antonio. Sana po swertehin po kayo. At ganoon din po dito sa lugar ng Santo Niño naman. Yung po mga kandidato sa Santo Niño, lahat po magagaling, lahat po masisipag. Kung lahat po kayo manungkulan, sana good luck po sa inyo. Lalong-lalo na po yung mga baguhan, ano, yung katulad nila Trexie Valencia, Jopel Nere, at yung po mga nakaupong barangay kagawad, malamang sureball na po ang panalo ng mga ito. Diyan po sa barangay Santo Niño, naglalaban lang po dyan yung mga magkakaibigan din. Ito pong si Adli Villapuerte at ito pong si Cap Janico ang naglalabanan diyan po sa lugar ng Santo Niño. At dyan po naman sa lugar ng Baclaran, for your information, ang tumatakbo po dyan ay 4, ano? Ito pong si Kagawad Manggosing, si Kapitan John Saidi, si Kagawad Agnas, at ganoon din po itong pamilya Kaelyes, ano? Si John Kaelyes ba yun? Ay 4 po dyan na naglalabanan. Good luck din po sa inyo. At ganoon din po yung Team Gumabaw diyan po sa barangay sa barangay Tambo. At batid po natin ito pong Team Gumabaw, talagang matitindi rin po ito. Sana yung po mga barangay Tambo, 4 din po ang tumatakbo diyan, ano? Si Cap Jenny Quezon, si dating Consyal Jimmy De Los Santos, at ito pong kasalukuyang kagawad na si Kennedy Bidol, at ito pong si Rinaldo Gumabaw. Sila po ang tumatakbo diyan sa lugar ng Tambo, ano? Good luck po sa inyo. Ayan, okay po, doon po sa atin mga kaibigan, magtatapos na po tayo sa ating programa ngayong October 23, 2023, ano, pang-4 na araw, pang-5 araw sa pangampanya ng mga barangay candidates. Sana good luck po sa inyo, sana mapili po kayo, at hangad po natin na makuha nyo po yung magsiservisyo sa barangay, hindi po yung kikita sa barangay, dapat yung magsiservisyo at hindi po yung mangungumisyon sa barangay. Pili-pili po kayo. Nasa atin po ang pag-asa, nasa atin po ang mga kamay ang kinabukasan ng ating barangay.
Ayan, okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam na nagsasabing, sa umaga sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibila ng Masa on the Go. So, condolence po sa family pagsisihan dahil sa kasalukuyan po ay namayapa na po itong hospital director ng OSPAR 1 na ito pong si Jefferson Pagsisihan. Condolence po. Already more than 2 tons na basura. Okay? 2 tons na basura, hindi po nakuha. Mamaya-maya, yung mga medyo bata-bata pa kagaya namin, baka pwede tayo mag-second round. Di ba? Yung mga Okada, mamaya, mga by 3